So ngayon, punta tayo sa James chapter 1, verse 5 sa Tagalog, Santiago, Kabanata 1, talata 5. Santiago, Kabanata 1, talata 5. Dito natin makikita ang sinasabi ng Diyos, ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos. Sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at iyon ay ibibigay sa Kanya. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isang bagay na makikita natin dito, ang buhay Kristiyano ay buhay pagkatuto. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, sinasabi ni James sa atin, ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos. Meron tayong magandang journey sa buhay natin na binigyan tayo ng Diyos ng limitasyon. Yung pagkapanganak natin, yung naging 30 years old tayo, maging 60 years old tayo, no? Hindi natin talaga alam ang lahat ng bagay. Sinasabi dito na ang isang tao, ang isang Kristiyano, may pagkakataon na nagkukulang talaga siya ng karunungan. Ibig sabihin ng karunungan, alam niya ba ang gagawin niya? Ibig sabihin ng karunungan, tama kaya ang kanyang gagawin? Ibig sabihin ng karunungan, sakto ba sa kalooban ng Diyos ang gagawin niya? Ayun po yung definition natin ng karunungan. So may mga pagkakataon talaga na ang isang Kristiyano, siya po ay nagkukulang. Hindi niya alam kung anong gagawin. Hindi niya alam kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin sa specific na estado ng kanyang buhay. Ayan ang realidad sa atin, mga kapatid. Ang buhay Kristiyano ay buhay pagkatuto. Forever po tayong matututo. Kahit nga po sa langit, matututo pa rin tayo dun eh. Ganun po yung learning journey natin, mga Kristiyano, no? At siguro ikaw ngayon, hindi mo alam yung karunungan ng Diyos. Hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Hindi mo alam kung tama ba ang gagawin mo. Hindi mo alam kung sakto ba sa kalooban ng Diyos ang gagawin mo. Pero kahit na ganun, alam natin na hindi aksidente, na hindi natin alam ang lahat ng bagay. Tama? Ito ay disenyo ng Diyos para sa iyo. No? Ngayong araw na ito, alam niya na kulang ka sa karunungan. Kahapon, alam niya na kulang ka sa karunungan. At alam niya din na bukas, hindi mo rin alam kung ano ang gagawin mo. Pero kahit na ganoon, mga kapatid, tignan natin yung ating limitasyon, ang ating kakulangan bilang kagandahan ng pananampalataya natin. Okay? Tignan natin ang ating limitasyon, ang ating kakulangan bilang kagandahan ng pananampalataya natin. Kasi alam nyo, kung siguro alam na natin lahat ng kailangan nating gawin, alam na natin lahat ng kailangan nating solusyonan, alam na natin kung ano ang kalooban ng Diyos, baka ang magdulot to ng pagiging makasarili. Magdulot to ng independence kay God. Magdulot to ng pag-iisip na hindi ko na kailangan ng Diyos. No? Kasi lahat na alam mo eh. Lahat na kaya mong gawin, lahat na alam mo. No? So walang thrill. Wala yung process ng waiting, wala yung process ng molding. No? So, tingnan natin yung kakulangan at limitasyon ng buhay natin bilang kagandahan ng pananampalataya natin. Kasi ang buhay Kristiyano ay buhay pagkatuto. Yung the moment na nagkulang ka sa karunungan is yung moment na mag-i-improve ka at mag-grow ka. At mas na-appreciate mo si God. Kapag na-appreciate mo si God, may dalawang bagay na madapat kang ma-realize pagdating sa character niya. Sige, ano yung dalawang bagay na to? Sino ba ang Diyos sa buhay pagkatuto? Sino ba ang Diyos sa mga panahon na binibigyan kanya ng karunungan? Again, yung karunungan, alam mo ba ang gagawin mo? Alam mo bang tama ang gagawin mo? Alam mo ba na sakto sa kalooban ng Diyos ang gagawin mo? Ayun po ang karunungan.
So sino ba ang Diyos sa buhay pagkatuto natin? Tingnan natin sinabi ni James. Our God is generous and kind. Ayan po yung dalawang attribute ni God kapag nagbibigay siya ng wisdom. Galing, no? Meron siyang binibigay na attribute kapag nagbibigay siya ng wisdom. Ito po yung sabi diyan. Sa Diyos na nagbibigay ng sagana, generous, sa lahat, walang pinipili, at hindi nanunumbat, at iyon ay ibibigay sa Kanya. Dalawang karakter ni God kapag nagbibigay siya ng wisdom. Una, generous. Alam natin na ginagamit lang natin yung word na generous sa mga pagkakataon at physical na material na bagay. Tama? Kapag humingi tayo ng mga provisions ni God, everyday nakita natin He is generous. Pero hindi lang pala sa material na bagay si God generous. Generous din siya sa pagbibigay ng wisdom. Kaya nga kung hihingi ka sa Kanya, madami siyang ibibigay sa iyong wisdom. No? Yung kala natin na ito lang yung paraan, ito lang yung tama, ito lang yung kalooban ng Diyos, sakto sa kalooban ng Diyos, meron pa. Marami siyang ibibigay sa iyo. No? Ayun yung sinasabi natin generous, umaapaw na makita mo, uy, ito pala ang kailangan kong gawin dito. Ito. At maganda dito kay God, kapag nagbigay siya, hindi siya nanunumbat. Ano po ba yung sinasabi nating nanunumbat? Di ba ang sinasabi dito, nanunumbat yung may binigay kang maganda at gagamitin mo yung binigay mong maganda bilang pag-atake sa masamang paraan. Tama? Binigyan kita ng ganito. Tapos gagawin mo, 'di ba? Gagawin ng isang taong 'yun. No, 'di ba binigyan ka ng ganito? So dapat ganito ka rin sa akin, no? Huwag mong gawin sa akin tong ganyan. So alam natin yung panunumbat ay kasalanan. Okay? Alam natin yung panunumbat hindi maganda sa Diyos. Ang panunumbat ay hindi po maka-Diyos na pag-uugali. Kasi dito, sabi diyan, ang Diyos natin ay hindi nanunumbat. So ito po yung side lesson natin, huwag po tayong manunumbat sa mga binibigay natin. Pero punta tayo, ang Diyos natin ay hindi nanunumbat. No? Ibig sabihin, hindi niya iisipin yung mga masasamang ginawa mo sa Kanya, patuloy ka pa rin niyang bibigyan ng wisdom. Hindi makakaapekto ang mga kasalanan, dating kasalanan mo, para maging generous siya at bigyan ka niya ng wisdom. Perfect. No? Ganun kabuti si God. Hindi maapektuhan ang generosity niya kahit ikaw po ay nagkasala o nagkakasala sa Diyos. Hindi po siya nanunumbat. Hindi niya gagamitin yung blessing niya para saktan ka. Hindi niya gagamitin yung generosity niya para ikaw ay mawalan ng pag-asa o mawalan ng gana sa Kanya. Kung ikaw yung ganun kang pag-uugali, tanggalin po natin yun dahil hindi po yun maka-Diyos. So kapag binibigyan ka ng pagpapala ni God, ng wisdom ni God, lagi mo tatandaan, hindi yan yung parang yung parang, ang tawag doon, parang kuripot. Yan, hindi si God kuripot. Generous siya. No? Meron po akong isang kausap last week, no? Hindi niya alam kung anong gagawin niya kasi meron siyang malaking responsibility na kailangang gampanan sa isang business. Yan. At nakita namin na pinagpapala siya ni God. Pinagpapala siya ni God at kailangan niya ng karunungan ano ang dapat gawin para masalo niya ng maayos yung responsibility na yun. So habang nag-uusap kami, no, sa awa ng Diyos, unti-unti naming nakikita yung magandang bagay kung anong kailangang gawin para masalo ng maayos yung responsibility kasi ang laki. So nakita namin na meron ng mga unti-unting plano. Alam namin, no, na sa una pa lang yun, ibig sabihin, magbibigay pa si God ng wisdom sa darating na araw. No? So ganun siya, no? Maaaring sa oras na ito, isa pa lang natatanggap mong paraan kung paano gawin ang isang bagay. Pero bukas meron ulit. Pero bukas meron ulit.
So ganun kagасagana yung wisdom ni God. No, hindi siya kuripot sa lahat ng bagay. So ngayon na nakita mo yung generosity ni God at yung kanyang kindness, huwag kang mag-alangan na humingi kay God ng wisdom. Huwag kang mag-alangan na lumapit kay God at hingiin kung ano ang dapat gawin, kung ano ang tamang gawin, at kung ano ang sakto sa kanyang kalooban. Huwag po tayong mahiya sa Diyos. So makita natin dito, ibibigay niya yung bagay na yun. Listen, ibibigay niya yung karunungan na yun kung nananalig ka ng buong buo. Okay? Kung nananalig ka ng buong buo. Ayun yung kondisyon. Ibibigay niya. Pero may kondisyon. Tingnan nyo. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalin-langan. Ayan ang kondisyon ni God. Magtitiwala ka sa Kanya ng buong buo. Magtitiwala ka sa Kanya ng buong buo. 100% naniniwala ka na ibibigay ni God kung ano ang dapat mong gawin, kung ano ang tamang gawin, kung ano ang sakto sa kalooban ng Diyos. Ibibigay niya. Pero may problema na nais ko pong ilabas sa puso ng bawat isa. Kung ikaw ay totoong nananampalataya sa Diyos, darating talaga ang pagkakataon na mag-aalinlangan ka. Magkakaroon ng pagkakataon na mag-aalinlangan ka. Pero, hindi ka nananatili sa pag-aalinlangan na yun. Nilalabanan mo siya sa pamamagitan ng pananalangin at nilalabanan mo siya sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos at nilalabanan mo yung pag-aalinlangan na yun sa pamamagitan ng paglilingkod sa Diyos. Darating ang pag-aalinlangan sa puso mo pero kailangan mo labanan yun sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos at paglilingkod sa Kanya. Okay? Kasi lahat po ng character sa Bible dumaan sa testing of faith. Nagkaroon po ng doubt. So, ganun din po sa atin, hindi tayo exempted sa doubt. So, paano ba nilalabanan yung pag-aalinlangan na yun kapag ikaw ay nangangailangan ng karunungan? Lord, kailangan ko, ano bang kailangan kong gawin? Anong desisyon? Anong solusyon? Anong sakto sa kalooban mo? Paano ba nilalabanan? Ayun kasi yung tanong eh. Kasi kapag hindi nilabanan sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos at paglilingkod sa Kanya, tayo po ay hindi magkakaroon ng 100% trust kay God. At kung wala po tayong 100% na trust kay God, hindi niya po ibibigay kung anong kailangan mo. Ito po yung sinasabi natin, no? Ang dapat po sa ating mga Kristiyano, consistent tayong lumalaban sa ating pananampalataya, laban po sa mga kasinungalingan, discouragement ng kaaway. Pero paano? Ayun po yung malaking tanong. Pagbabasa, pananalangin, at paglilingkod. Lagi po magkakasama yung tatlong yan, church. No? Hindi ko po itatago sa inyong katotohanan. Lagi pong magkakasama ang tatlong yan. Pagbabasa ng salita ng Diyos, pananalangin at paglilingkod sa Kanya. Magkakasama po yan. Kung ang isa po mawala dyan, hindi po kumpleto ang ingredients. Church. So ikaw, nilalabanan mo ba yung pag-aalinlangan? Yung doubt sa puso mo ngayon? O yung kailangan mo ng, kailangan mo ng direksyon ngayon? O nilalabanan mo sa sarili mong kaunawaan? Nilalabanan sa sarili mong strength? Nilalabanan sa sarili mong sa social media entertainment? Nilalabanan mo ng diversion? Nilalabanan mo ng worries? Diba? Nilalabanan mo ng self-pity, ng kawalan ng pag-asa. Wala pong mangyayari sa atin dyan, church. No? Binigay na po ng Diyos ang paraan para malabanan mo yun. So makita natin dito, sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat, na inihihipan at ipinapadpad ng hangin, para po siyang wave of the sea. Ano po nangyari doon? Diba? Paganong-ganon yung wave, tapos mawawala. Paganong-ganon yung wave, mag-iba ng direksyon, mawawala. Tanong ko po sa'yo,
Nakikita mo ba na unstable ka sa faith mo? Nakikita mo ba na unstable ka kung paano mo ipamuhay yung Christian life mo? Nakikita mo ba na unstable ka sa prayer? Unstable ka sa pagbabasa ng salita ng Diyos? Unstable ka sa paglilingkod kay God? Ang problema po dyan, mga kapatid, yung faith. Ang problema po dyan yung faith mo kay God. Ayun po yung puntiryahin natin na issue. Gaano ko ba pinagkakatiwalaan ng Diyos? Kasi kapag tayo po ay mababaw sa faith natin, sa pagtitiwala natin kay God, magiging unstable tayo sa prayer life, unstable sa pagbabasa ng salita ng Diyos, unstable sa pag-aaral, sa pag-serve kay God, unstable sa emotion, unstable sa magandang, sa godliness natin, sa righteousness natin, unstable sa lahat ng bagay. I'm so blessed with this word kasi alam ko napaka-unstable ko. I'm blessed kasi nakita ko yung pinaka problema, yung trust ko pala kay God. Kaya pala ako unstable. Saan natin gagamitin ang karunungan ng Diyos? Ito po, maganda po ito. Para saan ang karunungan ng Diyos? Para saan yung tamang bagay na kailangan kong gawin? Ano ang dapat kong gawin? Bakit ko kailangan gawin ang sakto sa kalooban ng Diyos? Ano yun po kung bakit? Ito po. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay niyo. Makita po natin doon. Ano po sabi doon? Tiisin nyo ang pagsubok para hindi magkulang ang buhay niyo. Ang ibig sabihin po ng hindi magkulang ang buhay niyo, hindi po yung material na bagay, kundi yung mga elements ng spiritual life mo. Okay, ano ba yung magandang elements ng spiritual life? Yung right character and yung stability ng faith mo. So, ibibigay pala ni God yung wisdom na kailangan mo sa problema mo ngayon, sa test of faith mo. Listen, ibibigay ni God yung wisdom, yung direction, yung guidance na kailangan mo ngayon sa testing of faith mo, sa problems mo, hindi para masolusyonan mo lang yung problema. Okay? Hindi lang yun. Ibibigay niya yon para magkaroon ka ng magandang character. Ibibigay niya yung wisdom mo para magkaroon ka ng stable faith. Hindi lang para masolusyonan yung problema mo. Kaya listen church, ibahin na natin yung approach natin kay God. Napupunta lang tayo kay God kapag may problema tayo. Ibahin na natin. Pumunta tayo kay God at sabihin mo, God, alam ko may problema ako ngayon, malaki ang problema ko, ayokong solusyonan mo lang to. Bigyan mo ako ng magandang character. Bigyan mo ako ng maayos na faith. Hindi lang po tayo pupunta dun sa refrigerator at kukunin yung mga beneficial na gusto natin. Tapos isarado natin yung ref. Tama? Gusto ko, God, bigyan mo ko ng magandang character. Gamitin mo yung problema ko para bigyan mo ko ng magandang pag-uugali. Gamitin mo yung problema ko, yung challenges ko ngayon para magkaroon ako ng matibay na faith. Kasi alam mo, kayang-kaya ni God solusyonan yung problema mo, isang step lang yan. Pero mahirap pong i-mold sa buhay mo yung magandang character. Mahirap po yan. Mahirap po i-mold ang magandang character, madaling solusyonan ng problema. Tama? Mahirap po magkaroon ng stable, malalim na pananampalataya. Madali lang po solusyonan ng problema sa Diyos. Alam niya na mas mahirap solusyonan, mas mahirap gawin ang pagmo-mold sa'yo kaysa sa problema mo. Kaya ang gagawin niya, bibigyan ka niya ng mas marami pang problema kung hindi pa niya nakikita yung tamang character sa buhay mo. Bibigyan ka pa niya ng problema kung hindi ka pa niya nakikita na matibay ang pananampalataya. Kasi ang totoo, church, hindi matatapos yung problema natin. Pero ang tanong sa atin, kamusta naman yung pananampalataya mo? Stable ka ba? Kamusta naman yung character mo? Nagbabago ba? Di ba? Malapit na pong magunaw ang mundo. Dapat po yung character and faith natin sakto sa langit. Tama? So church, pasalamatin ng Diyos sa mga problema na ito.
Pasalamatan natin ng Diyos. Kasi may purpose talaga siya. Kaya, ang buhay Kristyano ay buhay pagkatuto. Lagi natin tatandaanan. Ang buhay pagkatuto, meron tayong Diyos na generous and kind. Kita natin yan. At ang kailangan natin ay manalangin tayo ng buong buo. Paano natin matatanggal ang pag-aalinlangan? Paano po? Labanan natin ito sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos at paglilingkod sa Diyos. Para saan ang karunungan ng Diyos? Hindi po para solusyonan ng problema, kundi magkaroon ka ng tamang karakter at pananampalataya. Ito po ang karunungan ng Diyos para sa atin. So next week, pag-usapan natin ulit yung karunungan in chapter 2 ng James at pupunta tayo sa James. Tingnan natin kasi gusto natin maging marunong sa buhay Kristyano.